Nagtatrabaho si Bettina sa isang sikat na kumpanya. Kilala siya bilang isang empleyadong kapag alam niyang nasa tama siya, ay ipaglalaban niya talaga ang karapatan niya. Katulad na lang isang hapon, sa mismong meeting room ng kumpanya. Si Bettina ay tinawag ng HR upang pag-usapan ang nawawalang importanteng file na sinasabing siya ang may kasalanan. Sa tingin ko, hindi na kailangang magtagal ang usapang to. Lahat ng ebidensya ay nagpapakitang si Bettina ang may hawak ng file nung huling na-track to sa system. Wika ni Ella, hawak ng isang dokumento habang nakatayo sa harap ng conference table. Alam nating lahat na siya ang laging gumagawa ng reports para sa team niya. Dagdag pa nito. Sandali lang, Ella. Kung may sinasabi kang ebidensya, gusto kong makita mismo ang sinasabi mong logs. Dahil kung totoo yan, imposible. Siguradong sigurado ako na ang final copy ng file ay isinabmit ko nung nakaraang linggo. Oh, but I submitted it to Mr. John David myself, dear. Pero bakit biglang nawawala? Hindi ko naman sinasabing sinadya mo. Pero baka hindi mo lang inasikaso ng maayos. Huwag mong balik ka rin ng kwento, Ella. Sagot ni Bettina habang tumayo at tinitigan si Ella ng diretso sa mata. Talaga? Kung ikaw ang nag-submit, bakit akong tinuturo mo ngayon? Napaka-convenient na ako mapagbintangan dahil ako ang laging in charge. Pero alam kong hindi ako nagkamali. Kaya wag mo kong sisihin sa mga pagkukulang mo. Grabe ka makapagsalita, Bettina. Siguro masyado kang sigurado sa sarili mo, no? Kaya nakakalimutan mong maging accountable. Accountable? Madiing sagot ni Bettina habang pinipigilan ng galit. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko para sa project na to, ha? Nag-overtime ako ng 3 gabi para lang siguraduhin maayos ang lahat. Kaya kung akong sinisisi mo, dapat sigurado akong tamang pinagsasabi mo. Okay, ladies, calm down. Putol ng HR manager habang pumasok sa usapan upang maawat ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Let's look at the security logs for clarity. Bettina, you're saying you submitted it last week? Ella, let's confirm your timeline as well. Ilang minuto ang lumipas matapos i-verify ng IT team ang logs. Nakita na namin ang timestamp. Sabi ng IT specialist na pumasok sa pintuan, hawak ang laptop. Ang file na to ay nai-upload sa CEO shared drive galing sa account ni Ella. Isang araw matapos ang sinabi niyang nag-submit si Bettina. See? Madiing sabi ni Bettina habang tinititigan si Ella. Ako ba talagang hindi accountable, ha, Ella? Siguro may mali lang sa pagkakasave, pero... Nauutal na sagot ni Ella at hindi makatingin ng diretsyo. Ella, mukhang kailangan nating pag-usapan ang nangyari. Sabi ng HR manager na may matatag ang tono. Bettina, pasensya na sa abala. Malinaw na hindi ikaw may kasalanan. Dagdag pa ng HR. Next time, siguraduhin mong alam mo ang sinasabi mo bago ka manghusga ng tao. Kung hindi, baka ikaw mismo mapahamak. Huling wika ni Bettina saka lumabas. Paglabas si Bettina sa meeting room, ay halos sumabog ang dibdib niya sa galit. Dumiretso siya sa kaning pwesto at malakas na naupo sa swivel chair. Pinilit niyang kontrolin ang sarili, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang gigil. Anong nangyari? Naresolba ba, Bets? Tanong ni Kim, ang matalik niyang kaibigan sa kumpanya, habang nagmamadaling lumapit. Halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. Oo, naresolba naman. Sagot ni Bettina, madiin habang sinasandal ang likod sa upuan. At sino pa ba? Si Ella, syempre. Ang lakas ng loob ng ibintang sa akin ng kapalpakan niya. Buti na lang talaga at may security logs. Kundi, baka ako na naman ang napasama. Grabe naman yun. Bulalas ni Kim, halatang naiinis din para sa kaibigan.
Anong sabi niya nang lumabas na yung totoo? Alam mo na, pa-victim mode. Kaya siya baka daw may maling save. Pero kita mo naman sa mukha niyang nahuli siya. Ang hirap talaga kapag may taong ganyan eh. Imbis na umamin, idadamay ka pa. Hinimas ni Kim ang balikat ni Bettina bilang pampalubag loob. Hayaan mo na, Bets. At least ngayon, alam nilang wala kang kasalanan. Sigurado akong hindi na siya basta-basta magtatangga ulit na ibagsak ka. Hindi talaga. At hindi ko siya uurungan. Ani Bettina habang inabot ang baso ng tubig sa kanyang mesa at uminom upang kumalma. Pero Kim, ang nakakainis lang. Bakit parang lagi na lang ako ang pinagdidiskitahan dito? Akala ba nila madali lang lahat ng ginagawa ko? Hindi ko na nga iniinda yung overtime eh. Pero kung ganito na lang palagi, ay, ewan ko na lang. Baka naman kasi na-insecure sila sa'yo. Magaling ka kasi. Kaya kahit na ganyan, isipin mo na lang na hindi nila kayang pantayan ang kaya mong gawin. Napalalim ang buntong hininga ni Bettina. Ang hirap man talaga minsan, Kim. Pero tama ka. Wala akong oras para patulan ng mga insecurities nila. Marami pa akong kailangang gawin. Tumayo si Kim at kumindat. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Laban lang. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako, okay? Ngumiti si Bettina kahit masama pa rin ang kanyang loob. Salamat, Kim, ha? Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kung wala ka. No worries, Bits. I got ya. Ngiti ni Kim sa kanya. Pinagpatuloy ni Bettina ang kanyang trabaho, bagamat halatang may bakas pa rin ang inis sa kanyang muka. Pilit niyang itinuon ang sarili sa mga papeles sa kanyang harapan. Ngunit paminsan-minsan, napapabuntong hininga siya. Nang lunch break naman, ay nilapitan siyang muli ni Kim. Pahinga muna tayo, Bets, at kumain. Break na oh. Baka makalimutan mong kumain dahil sa inis mo. Magkasabay silang kumain sa cafeteria. Ngunit kahit masarap ang pagkain, tila wala pa rin sa mood si Bettina. Ilang beses siyang natahimik at mukhang malalim ang iniisip. Nang matapos ang break, bumalik sila sa opisina. Pagkatapos lamang ng ilang minuto sa kanyang pwesto, ay tumunog ang telepono ni Bettina. Nagulat siya nang marinig ang boses ng sekretarya ng CEO. Pinapatawag ka ni Mr. John David sa opisina niya, Miss Bettina. Malamig na sabi ni Ella sa kabilang linya. Napakunot ang noo ni Bettina, ngunit mabilis siyang tumayo. Sige, pupunta na ako. Pagpasok ni Bettina, bumungad sa kanya si John David na nakaupo sa malaking swivel chair habang nakakunot ang noo. Sa gilid nito ay si Ellang tahimik na nakatayo, ngunit may palhim ng ngiti sa labi. Miss Bettina, maupo ka. Uwi ka ni John David habang itinuturo ang silyang nasa harap ng kanyang desk. Tumango si Bettina at naupo, ngunit nanatiling matikas ang tindig. Nakarating sa akin ang issue sa pagitan mo at ni Ella tungkol sa nawawalang file. Simula ni John David sa malamig na tono. Hindi ko nagustuhan na kailangan pang humantong sa gantong usapan sa loob ng kumpanya. Sa totoo lang, hindi maganda sa imahe ng team ang may gantong alitan. Sir, sagot ni Bettina, halatang pinipigilan ng kanyang inis. Hindi po ako nagsimula ng gulo. Kung naipasa sa inyo ang buong kwento, sigurado akong alam niyo rin na hindi ako nagkamali. Ang file po na iyon ay naisubmit ko po ng maayos. Pero ang punto dito, Miss Bettina, nagkakaroon ng tensyon sa pagitan mo at ang ibang empleyado. At kung hindi maiiwasan ng gantong sitwasyon, baka kailangan nating maglagay ng disiplina. Hindi na nga nakapagtimpi si Bettina. Tumayo siya mula sa upuan, hindi alintanang posisyon ng kanyang kausap. Pasensya na, sir. Accountable po ako sa mga gawain ko. Kung alam ko naman pong kasalanan ko, tatanggapin ko po. Pero hindi ko matatanggap na warningan ako ng hindi ko kasalanan. Ginawa ko ang lahat para maging maayos ang trabaho ko
At malinaw po sa mga ebidensya na hindi ako ang nagkamali. Kung ang ibig niyo pong sabihin ay dapat kong hayaan nilang ang paninirang ginagawa ng iba, pasensya na, pero hindi pa ako ganung klaseng empleyado. Natigilan si John David. Bahagyang naitala ang tingin sa matapang na postura ni Bettina. Si Ella naman sa gilid ay halatang hindi mapakali. Look, alam kong dedicated ka sa trabaho mo, Bettina. Pero dapat mong tandaan na mahalaga rin ang harmony sa workplace. Harmony, sir? Kung ang ibig sabihin ng harmony ay hahayaan kong baluktutin ang ibang katotohanan, hindi po yun harmony. Hindi ko po yun gagawin kahit pamasaktan ko ang pride ng iba. Saglit na hindi nakapagsalita si John David. Tila pinag-iisipan ng mga sinabi ni Bettina habang seryosong nakatingin sa kanya. Maya-maya, bumaling siya sa kanyang sekretaryang si Ella na mukhang hindi na mapakali sa gilid. Ella, maaari mo ba kaming iwan ni Miss Bettina sandali? Malamig, ngunit maayos na wika ni John David. Halatang nagulat si Ella, ngunit agad tong tumango. Opo, sir. Aniya, bago nagmamadaling lumabas ng opisina. Bago pa man tuluyang maisarang pinto, muling tumingin si Ella kay Bettina, halatang nagpipigil ng iritasyon. Nang sila na lamang dalawa, ay tahimik na umupo muli si John David at pinagpatuloy ang seryosong titig kay Bettina. Miss Bettina, aaminin ko, hindi lahat ng empleyado ay kayang magsalita ng ganyan sa harap ko. I admire your courage, but I hope you understand kung bakit kailangan kong kausapin ka tungkol dito. Sir, hindi ko po intensyong maging bastos o magmukhang suwail sa harapan po ninyo na aking boss sa kumpanyang ito. Pero hindi ko rin po maaatim na manahimik na lang kapag malinaw na mali ang binibintang sa akin. I understand where you're coming from, Bettina. Gusto ko rin ng mga empleyado kung pinanindigan ng tama. Pero sa posisyon ko bilang CEO, kailangan kong tiyakin na ang lahat ay maayos. Lalo pat, sekretarya ko ang sangkot. At yun din po ang punto ko, sir. Kung hindi po malinaw ang nangyari, pwedeng nasira na ang reputasyon ko ng walang basihan. Pinaghirapan ko po ang posisyon ko dito. Ayoko pong masira yun dahil lamang sa isang maling akusasyon. Saglit na natigilan si John David at tila nag-isip. May punto ka. Aniya pagkatapos ng ilang sandali. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, naglakad papunta sa bintana at tumingin palabas. Kilala ko si Ella bilang loyal at maaasahan. Pero hindi ko rin pwedeng baliwalain ang mga sinabi mo. Magtitiwala po ako sa magiging desisyon niyo, sir. Pero sana rin po, maisip po ninyo kung paano nakaka-apekto sa akin ng gantong klaseng issue. Muling bumaling si John David kay Bettina. Ngayon, mas malambot na ang kanyang ekspresyon. I will look into this personally, Bettina. Sisiguraduhin kong hindi ka mapapahamak ng hindi patas. Salamat, sir. Sabi ni Bettina. Tumayo at bahagyang yumuko bilang pagrespeto. Habang palabas si Bettina, sinundan siya ng tingin ni John David. Halatang naguguluhan. Hindi niya maalis sa isip ang tapang at prinsipyo ng empleyada niyang tila kakaiba sa lahat ng kanyang nakilala. Dumaan ang mga araw at kahit maway-bahid pa rin ang tensyon sa opisina, pilit na pinagpapatuloy ni Bettina ang kanyang trabaho. Nasa kalagitnaan siya ng pagbuo ng isang report nang bigla niyang maramdaman ang presensya ni Ella sa kanyang likuran. Bettina, tawag ni Ella sa mapanuksong boses. Tumingala si Bettina mula sa kanyang monitor at agad napansin ang nakangising mukha ng sekretarya. Pinapatawag ka ni Mr. John David sa opisina niya. Good luck! Siguradong bad news yan. Sandaling tinitigan ni Bettina si Ella. Sinusuring ekspresyon nito. Hindi niya maiwasang mapansin ang bahid ng kasiyahan sa mukha ng sekretarya na para bang
Sabik na sabik makita siyang mapahiya. Salamat sa pagsabi. Oh, anong ginagawa mo pa rito? Nagawa mo na ang trabaho mo, right? Nasabi mo na sa akin ang gusto mong sabihin. Kasi ako, pupunta na sa office ng CEO. And pagkatapos nun, gagawin ko na agad ang trabaho ko, Ella. Something you should try sometime. Bahagyang nagulat si Ella sa sagot. Ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang mapanuksong ngiti. Tingnan na lang natin kung ganyan ka pa rin kakalmado pagkatapos mong makausap si Sir John David. Tumalikod ito at naglakad palayo. Tila may kumpiyansang may masamang mangyayari kay Bettina. Huminga ng malalim si Bettina. Pinipigil ng sariling magpaapekto. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, inayos ang sarili at dumiretso na sa opisina ng CEO. Pagpasok ni Bettina, bumungad muli ang seryosong mukha ni John David. Nasa kamay nitong ilang dokumento habang nakaupo sa kanyang mesa. Maupo ka, Miss Bettina. Sabi ni John David, tinuturo ang silya sa harap ng kanyang desk. Tahimik na naupo si Bettina, sinusubukang panatilihan ang kanyang composure. Sir, pinatawag niyo raw po ako? Wika ni John David at inilapag ang mga dokumento sa kanyang mesa. Gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa insidente noong nakarang linggo. At higit pa ron, gusto kong linawin ang ilang bagay. Huminga ng malalim si John David, bumitaw sa hawak niyang mga dokumento at tumingin ng diretso kay Bettina. Ang kanyang mga matay seryoso, ngunit tila may bahagyang kaba sa kabila ng kanyang matikas na postura. Miss Bettina, pinag-isipan ko ng mabuti ang nangyari. At alam kong may tensyon pa rin sa pagitan mo at ni Ella. Bilang CEO, responsibilidad kong maayos to ng maayos para sa ikabubuti ng team. Tahimik namang nakinig si Bettina, ngunit ramdam niya ang paparating na bigat sa sasabihin ng kanyang boss. Gusto kong ikaw na ang magpakumbaba at mag-sorry kay Ella. Diretsyong sabi ni John David. Hindi dahil iniisip kong ikaw may kasalanan, kundi dahil kailangan nating ibalik ng harmony sa opisina. Minsan kat alam nating tama tayo, mas mabuting umiwas sa mas malalim pang alitan. Sandaling napakunot ang noo ni Bettina. Huminga siya ng malalim, sinusubukang intindihin ang punto ng kanyang boss. Ngunit hindi niya mapigilang uminit ang kanyang dibdib. Po? Sir, pasensya na po. Pero hindi ko po kayang gawin yan. Hindi pa ako hihingi ng tawad para lamang maibsan ang gulo. Lalo na kung malinaw na ako ang biktima rito. Bakit po kailangan akong mag-sorry? Kung ang totoo, hindi ako ang nagkamali. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama o mali, Bettina. Tungkol to sa pagpapakita ng maturity sa sitwasyon. Minsan kailangan nating bumitaw kahit nasa tama tayo para mapanatili ang kapayapaan. Maturity, sir? Ang maturity po ay pagtanggap ng pagkakamali at hindi pagbibigay ng gantimpala sa maling asal. Kung magsusorry po ako, anong mensaheng ipapadala natin? Na okay lang gumawa ng mali? Basta't kaya mong ipasa sa iba ang sisi. Bettina, hindi kita tinatapakan dito. Ginagawa ko lang sa tingin ko makakabuti para sa lahat. At ginagawa ko rin po ang alam kong tama, sir. Igalang niyo po ang paninindigan ko, tulad ng paggalang ko sa desisyon niyo bilang isang leader. Pero sa pagkakataong to, hindi ko po kayang ibigay ang hinihingi ninyo. Saglit na natahimik ang silid. Napabuntong hininga si John David, tila pinag-iisipan kung ano ang susunod niyang sasabihin. Sa kabila ng tensyon, hindi niya maiwasang humanga sa lakas ng loob ni Bettina. Ayaw ko lang na maging masama ang tingin ng iba sa'yo. Lalo na dito, Bettina. I am just protecting my people. Dahil sa kumpanya ko kayo nagtatrabaho. And you're all my responsibility. Bahagyang napalunok si Bettina, ngunit hindi na hinayaang magmukhang mahina.
Tumindig siya ng tuwid. Iniangat ang baba at tumingin ng diretso sa mga mata ng CEO. Sir, pasensya na po. Pero kung ibig sabihin ng pagiging responsable ay ipasa sa akin ang kasalanan ng iba para lang mapanatili ang kapayapaang sinasabi ninyo, hindi ko po yun matatanggap. Kung ganito po ang sistema ng kumpanyang to, mas mabuti pa pong umalis na lang ako. Natigilan si John David. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Anong ibig mong sabihin, Bettina? Magre-resign ka? Dahil lang sa isyong ito? Oo, sir. Hindi ko po kayang manatili sa isang lugar na hindi pinapahalagahan ng katotohanan. Hindi po ito tungkol sa pagiging mahina o hindi ko kayang magpakumbaba. Ang totoo, kaya kong magsakripisyo para sa trabaho ko. Pero hindi po para sa maling prinsipyo. Oh, wait, Bettina. Mabilis na tugon ni John David, saka tumayo mula sa kanyang upuan at humakbang palapit. Hindi ko sinasabing wala kang halaga sa kumpanya. Alam kong isa ka sa mga pinaka-dedicated kong empleyado. Kaya nga gusto ko tong maayos. Pero bakit po akong kailangang mag-adjust, sir? Kung ang totoo ay nasa panig ko, bakit akong kailangang mag-sorry para lang masabing maayos ang lahat? Kung ganito pong gusto niyo, siguro nga po, wala na akong lugar dito. Napalinok si John David, halatang naguguluhan sa mga nangyayari. Bettina, hindi ko gusto na humantong tayo sa ganito. You're too valuable to lose. Hindi mo pwedeng pag-isipan muna ulit. Ngunit umiling si Bettina. Ang desisyon niya ay malinaw na sa kanyang puso. Pasensya na po, sir. Pero hindi ko na po kailangang pag-isipan pa. Alam kong magaling akong empleyado. Pero mas mahalaga sa akin ang prinsipyo ko. At marami pa pong ibang kumpanya na pinapahalaga ng tama. Natigilan si John David. Tila hindi alam kung paano magpapatuloy. Ang matatag na tindig at malinaw na paninindigan ni Bettina ay tumama sa kanya ng malakas. Bettina, hindi ito tungkol sa kung saan ang tamang panig kung sinong may kasalanan. Ayoko lang na mawala ka sa kumpanyang to. Hindi mo naman kailangang umalis eh. Ngunit hindi nagpatinag si Bettina. Tumayo siya, inayos ang kanyang gamit at tumingin ng diretso kay John David. Pasensya na po, sir. Pero ito na po ang desisyon ko. Kung talagang gusto niyo po akong respetuhin bilang empleyado, respetuhin niyo rin po ang paninindigan ko. Magandang araw po. Huling sinabi nito saka tumalikod. Ang naiwang CEO naman ay napailing at napabuntong hininga na lang. Kilala niya si Bettina, kaya alam niyang hindi ito magpapapigil. May isang salita ang babae. Matapos ang trabaho niya kinahapunan, dahil sa stress sa dulot ng mga issue sa kumpanya, ay tinawagan niyang kanyang nobya, pero hindi nito sinasagot ang tawag. Kaya naman sa labis na pagkabahala, ay naisip nang pumunta sa kondo nito. Pagdating niya ay agad naman siyang sinalubong ng masamang tingin ng nobya niya. Walang iba kundi si Bettina. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Galit na wika ng dalaga. Love, I'm sorry, okay? Let's talk. Wika ni John David, malumanay, ngunit puno ng pagkabahala. Wala akong intensyong mag-away tayo. At ayoko masirang relasyon nating dalawa. Hindi ko kayang makinig ngayon, John David. Katulad ng hindi mo pakikinig sa akin. Love naman. Nakita ko kung paano mo pinapanigan si Ella sa mga akusasyon laban sa akin. Alam mong tama ako, di ba? Bakit ako pang pinapamukha mong masama? Love, hindi ko siya pinapanigan. Gusto ko lang na huwag kang kagalitan sa opisina. Kailangan nating makibagay. Eh bakit ako lang ang pinagsasabihan mo? Isa pa, lahat ng empleyado mo sa akin pumapanig. Talaga bang ayaw mo lang kagalitan ako sa opisina? O ayaw mo lang akong kagalitan ni Ella? Kayo humahabang sungay ng sekretarya mong feeling maganda eh. Dahil kinakampihan mo. Kinukonsinti mo. Love, wala akong kinukonsinti. Si Ella, pinagsabihan ko rin yun.
Hindi lang naman ikaw eh. She's been loyal to me and she helps me with everything. Kaya hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Baka kapag panigan kita, magduda siya. Sila. At lahat ng employees ko. Kaya pala hindi mo kayang ipaglaban ako. Kahit alam mong mali si Ella. Bakit? Dahil ba takot ka na malaman ng lahat na tayo? Bumuntong hininga si John David, saka mas lumapit pa kay Bettina. Hindi yun ang ibig kong sabihin, love. Hindi ko kayang makita kang magalit pero alam ko rin hindi natin kayang ipaglaban ang lahat sa opisina. Hindi pa ngayon, Bettina. Kaya nga gusto ko sanang ayusin natin to eh, nang hindi tayo napapahamak. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Mahalaga sa iyong imahe mo sa ibang tao, hindi ba? Hindi ganun, love. Pinapahalagan kita, alam mo yan. Alam mong ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Kaya nga gusto ko sanang maiwasan natin ang gulo sa trabaho eh. Kung ganon, bakit sa lahat ng mga oras siyang pinapanigan mo? Alam ko namang trabaho'y trabaho. Dahil usapan natin na huwag nating ituring na espesyal ang isa't isa basta't nasa opisina tayo. Pero kilala mo ako. Pag alam kong nasa tama ako, pinaglalaban ko yun. Alam mo ba kung anong pinakamahirap dyan, David? Hindi lang ang magtago ng relasyon nating dalawa. Ang pinakamahirap ay hindi mo ako pinapanigan. Hindi sa harap ng ibang tao. Hindi sa harap ng mga akusasyon. Ang hirap. Kasi ikaw, ayaw mong ipakita sa lahat kung gaano mo ako pinahahalagahan. Tulad ng isang malamig na simoy ng hangin, nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi pa rin sumuko si John David. Please, Bettina. Hindi ko gusto na magkaganto tayo. Ang gusto ko lang ayusin natin to. Matatanggap ko pa sanang kampihan mo ang Ella na yun eh, kung siya ang tama. Pero alam mo, alam ng lahat na ako ang tama. And I can't accept it, John David. Pinaghihirapan ko ang posisyon ko sa kumpanya mo, alam mo yan. Love, please. Sa puntong yon, mas lumapit siya sa nobya at niyakap to patalikod. Love, I'm so sorry. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko na uulitin. Hindi ko kayang maging ganito tayo. I know I've hurt you, and I'm really sorry. Please, don't be mad at me. Sabihin mo, may gusto ka lang si Elang yun. Nagulat naman ang binata at tumawa ng bahagya. Pinaharap niya ang nobya sa kanya at pinaulan muna ng halik ang labi nito. Love, hindi ko gusto si Ella. Siya'y katrabaho ko lang at wala akong ibang nararamdaman kundi respeto. Pero ikaw, Bettina, ikaw lang ang mahal ko. Walang ibang makakapantay sa'yo. Alam kong nasaktan kita, pero walang ibang babae sa mundo ang mahalaga sa akin kundi ikaw lang. Please forgive me. I love you so much, love. Nanaig naman ang karupukan sa sistema ni Bettina, kaya huminga siya ng malalim at hinawakan ng mukha ng nobyo. Sorry din, nasaktan lang talaga ako eh. Kahit man lang sana, i-defend mo ako, not as your girlfriend, but as your employee. Sorry na. I know I was wrong. Patawarin mo na ako. Ay, ano pa bang magagawa ko? Kung paaalisin naman kita dito sa kondo ko, baka maghintay ka na naman magdamag sa labas ng pinto ko. Kaya okay na. But love, next time, sana panigan mo naman ang nasa tama. Naiinis kasi talaga ako sa mukha ng Elang yun eh. Ang yabang. Oh, sige na. Pagsasabihan ko na siya, okay? And about sa sinabi mo, don't worry. Nakatatak na yun sa isipan ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. I love you. I can't imagine my life without you, Bettina. Sabay halik sa labi ng dalaga. Alam na ng dalaga ang susunod na mangyayari sa mainit na halik na yun. At hindi niya kayang pigilan. Tila ba ang init ng bawat halik na yun ng binata ay unti-unting nagpapaamos sa kanya. Habang ang kanilang halikan ay nagiging mas malalim, naramdaman ni Bettina ang bigat ng mga saloobin
na unti-unting naglalaho. Ang matinding galit na nararamdaman niya ay nauurong na. At ang pagmamahal na kanyang itinaguyod ay tila muling bumangon. Ramdam ng init ng kamay ng nobyo na nasa ilalim ng kanyang suot na manipis na pantulog. Sinisimula lang laruin ang kanyang bundok. Love. Mahinang halinghing ni Bettina. Ayaw mo ba? I'll stop. No, just continue. Dahil doon, ay mas lalong nag-init ang pakiramdam nilang dalawa na nauwi na sa pagtatanggal nila ng kanilang mga saplot. Nang wala na kahit anong sagabal ang kanilang mga katawan, ay doon na pinahiga ni John David ang nobya. What are you still doing? Hindi mo pa ba sisimulan? Nakangiting wika ni Bettina. Noo. Gusto ko munang simulan ng pagkaliti sa'yo, love. You ready? Always ready. Nakakaakit ang tono ng pagkakasabi ni Bettina, kaya napakagat ang binata sa kanyang ibabang labi. At sinimula ng lakbayin ng kanyang dila ang lieg, dibdib, hanggang sa mamasamasang petsay ng dalaga na handa ng salubungin ang sandata niya. Nang magsaway, pumaibabaw si John David kay Bettina at kitang-kita ng dalaga ang galit na sandata nito na lumalabas ang mga ugat na tila ba handa ng sumabog. Sa bawat dahan-dahang pagpasok ni David sa kuweba ni Bettina, ay sumasabay naman ang nakakaakit na halinghing ng dalaga, bagay na mas lalong nagpapainit sa kanilang mga sistema. Parehas silang gumalaw at sinulit ang bawat oras habang ginagawa nila yon sa ibabaw ng kama. Nang marating na nila ang rurok, ay kapwa nila habol ang kanilang mahininga habang nakatitig sa isa't isa. That was hot, love. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita. Ngiti ni Bettina. Pinagsaluhan muna nila ang isang masuyong halik bago nila pagpasyahang magpahinga. Matapos ang isang masalimuot na gabi, kung saan ang mga damdamin at galit ni Bettina ay unti-unting napawis sa mga halik at yakap ni John David, nagising siya kinaumagahan na magkatabi sila sa kama. Napangiti siya habang nakatitig sa gwapong mukha ng kanyang nobyo. Ngunit ang ngiting yun ay dali-daling nawala nang may mapagtanto siya. Maya-maya, unti-unting dumilat ang mga mata ni John David at nang makita niyang gising na si Bettina, agad siyang ngumiti. Good morning, love. Wika niya sa malambing na boses. Love? Yes? What is it, my lovely girlfriend? Kailan mo ako balak na pakasalan? Nagulat ang binata sa narinig. Ang tanong na yun ni Bettina ay hindi niya inaasahan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang parang na-stuck siya. Hindi siya agad nakasagot. 7 taon nang magkasintahan ng dalawa, 6 na taon na rin nagtatrabaho si Bettina sa kumpanya ni John David. Gusto pa sana ng binatang gawin siyang sekretarya nito o mas mataas pang posisyon, pero hindi pumayag si Bettina. Dahil gusto niyang umangat siya dahil sa sarili niyang pagsisikap. Desisyon din nilang huwag ipaalam sa iba ang kanilang relasyon at naging matagumpay naman sila. Dahil sa 6 taon ni Bettina sa kumpanya, ni isa ay hindi na lamang magnobyo't nobyo sila. Love, wala akong ibang nais kundi maging masaya ka. Mahal na mahal kita at gusto ko na ikaw makasama ko sa habang buhay. Pero hindi ko pa kayang pag-usapan yan ngayon. Alam mo naman na marami pang bagay ang kailangan nating ayusin at paghandaan, hindi ba? Bakit? Natatakot ka ba? Sa 7 years ba natin hindi pa sumagi sa isip mo yan? Love, hindi yun. Hindi ako natatakot. Mas pinipili ko lang na maging handa sa lahat ng aspeto. Hindi lang kita kayang pakasalan basta-basta, Bettina. Gusto kong maging sigurado ako na magkasama tayo sa tamang pagkakataon. Tinutok ni Bettina ang mga mata kay John David. Hindi mo ba ako kayang paghandaan? Kailangan ko ng katiyakan, John David. Napabuntong hininga si John David at hinawakan ng kamay ni Bettina.
Mahal kita. At gusto ko ang buhay ko'y maging sa'yo. Pero hindi ko nais na madiliin ang mga bagay-bagay. Nais kong paghandaan natin to pareho. Na maging sigurado tayo. Sana'y maintindihan mo. Si Bettina ay nanatiling tahimik. Nais niyang maramdaman na may pag-asa sa hinaharap. Ngunit hindi pa siya sigurado kung kailan darating ang tamang panahon para sa kanilang dalawa. Bumalik ka na sa office, please. Hindi ko kayang hindi kita nakikita doon araw-araw. Pag-iiba ni John David sa usapan. Hindi na. Susubukan ko na lang mag-apply sa ibang kumpanya. Ayaw ko nang bumalik pa roon. Kilala mo ako, love. Sige na, tumayo ka na dyan at may trabaho ka pa. Ako naman, aayusin ko ang mga papeles ko at mag-a-apply na rin. I understand, love. Basta, andito lang ako lagi para sa'yo. Sabay halik sa labi ng nobya. Matapos ang ilang linggong pagpapasya at paghahanda, nag-apply si Bettina sa isang sikat na kumpanya na kilala rin sa industriya. Hindi ito direktang kalaban ng kumpanya ni John David, ngunit may personal na alitan ng CEO ng kumpanya na yon at si John David. Kaya naman nang malaman ni John David na nag-apply si Bettina sa kumpanyang yon, ay hindi siya nakapagtimpi. Dali-dali niyang pinuntahan ng nobya sa kondo nito. Pagpasok nito sa kondo, hindi niya hinintuan ng mahakbang. Pumunta siya agad sa living room at doon nakita niya si Bettinang nakaupo sa sofa, abala sa pagsusuri ng mga papeles at mga documents. Love, Nag-apply ka sa GSA Corp? Bettina naman. Sa lahat ng pwede mong applyan, bakit doon pa? Wait, as far as I'm concerned, hindi naman kaalitan ng Apex ang GEZ Corp kung nasan ako ngayon. Anong issue mo ngayon? Hindi nga. Pero ang CEO ng kumpanyang yun. Personal kong kaalitan. Don't you get it? I'm sorry. I didn't know. Oh, ngayon alam mo na. Mag-resign ka na doon as soon as possible. What? Ano bang pinagsasabi mo, John David? I can't resign. Wala na akong ibang kumpanyang mapag-applyan. Isa pa, may mga needs din ako. Hindi ako pwedeng walang trabaho. Then I will provide for you. I will give you everything you need. Just resign. John David, hindi ganun yon. Bakit ba parang sinusuhulan mo ko? Labas ako sa issue ng personal ng CEO ng GEC Corp, okay? Sa trabaho, hindi mo ako girlfriend. I know you love me, but this is for me. So please, respetuhin mo ako. Umalis ka na rin, dahil ayokong ma-stress ang buong gabi ko. Please lang. Wala nang nagawa ang binata kundi ang umalis. Ngunit 2:00 ng madaling araw, naalimpungatan si Bettina nang marinig niya ang sunod-sunod na doorbell. Nang buksan niya si John David ang naroon, magang-maga ang mamata at agad siyang niyakap. Sorry, Bettina. Sorry talaga. Wika ni John David na puno ng panghihinayang boses. I'm sorry kung nasaktan at nasigawan kita. Sorry kung pakiramdam mo kinokontrol kita. Hindi ko na dapat ginawa yun. I'm sorry. Tahimik lang si Bettina sa mga unang sandali. Ramdamang bigat ng sitwasyon. Nang magkalakas siya ng loob, iniangat niyang mukha ni John David mula sa pagkakayakap sa kanya at tumingin sa mga mata nito. Love, naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-react ng ganon. Alam kong hindi mo sinadyang saktan. At alam kong may mga pagkakataong gusto mong protektahan ako. Pero hindi ko rin kayang mabuhay sa isang relasyon na parang laging may nagdidikta sa akin. Hindi kita gustong kontrolin. Minsan mali lang talaga ako ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ang totoo, hindi ko kayang mawala ka, Bettina. I love you so much. And I just want what's best for you. Hindi ko sinasabing hindi kita mahal. Mahal na mahal kita, John David. Pero sana naman pagkakatiwalaan mo ako. You're just overthinking. Pinagkakatiwalaan mo ba ako, love? Oo. Ganun din ako sa'yo. So please, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Mahal kita, and that's what it is.
Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, okay? I'm sorry, Bettina. I just want you to be happy. Basta kung ano mang mangyari, andito ako. I know. And I love you, John David. Wala akong galit sa'yo. Nais ko lang na maging masaya tayo. At ang pinakamahalaga sa ngayon, magkaintindihan tayo. Nagtagal pa ng ilang minuto ang usapan at yakapan nila. At sa kabila ng lahat ng hindi pagkakaintindihan, pareho nilang nararamdaman ang pagmamahal na matagal nilang ipinaglaban. At ng gabing yun, muli na naman nilang pinagsaluhan ng mainit na eksena sa kama, kung saan parehas silang walang mga saplot sa katawan at walang ibang nangingibabaw, kundi ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Naging maayos muli ang relasyon ng dalawa. Ngunit isang araw, ay ganoon na lamang ang galit ng binata nang padalan siya ng isang stolen photo ng kanyang nobya at ng CEO ng GSE Corp na si Gabriel na magkausap ang dalawa, magkalapit. Isang unknown number ang nagpadala, pero pinili niyang kalmahin ang kanyang sarili dahil ayaw niyang mag-away silang dalawa ni Bettina. Ngunit nasundan pa yon, hindi lang 2 o 3 beses. Kaya naman naisipan niyang sunduin ang nobya sa trabaho nito. Ngunit mas lalong nag-init ang sistema niya nang makitang magkasamang lumabas ng building ang dalawa, kaya dali-dali siyang bumaba ng kotse at sinalubong ng suntok si Gabriel. John David? Anong ginagawa mo? Stop it! Sigaw ni Bettina. Ngunit parang wala nang narinig si John David sa tindi ng kanyang galit. Dahil sa bilis ng pangyayari, nahulog si Gabriel sa lupa. Nagulat sa lakas ng suntok. Sinubukan itong umangat, ngunit ang mukha ni John David ay puno ng puot. Ang pagkataong matagal niyang pinahalagahan ay tila nawala ng mga sandaling yun. Ano ba? Stop it! Security! Sigaw ni Bettina, kaya agarang lumapit ang mga security at inawat ang nobyo. Let me go! And you, stay away from my girl! Asik ng binata, sabay hila kay Bettina papunta sa kotse. Nagpumiglas naman si Bettina. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Get in the car, Bettina. No, hindi ako papasok hanggat hindi I said get in the car. Malakas ang pagkakasabi niyo ni John David, kaya sa gulat ni Bettina, sumakay na lamang siya ng kotse habang nakatulala. Pinaandar ang binata ang kotse habang gigil na nakahawak sa manibela. You think I don't see what's going on? All these pictures. All this time you've been spending with him. I can just stand here and pretend nothing is happening. Ano bang pinagsasabi mo? Boss ko siya. Kapag ba tinanong niya ako, bawal ko siyang sagutin? Why are you doing this, ha? Why are you acting like I've done something wrong? Because I can't trust you anymore, Bettina. I can keep pretending everything is fine when I see you with him all the time. Don't tell me I'm overacting. Diyos ko naman. Kung ano man ang mga pictures na sinasabi mo, lahat ng yun wala lang yun. Hindi ka man lang muna nagtanong sa akin. Sumugod ka agad at gumawa ng eksena dun mismo sa labas ng kumpanya niya. You're letting your jealousy control you. And it's pushing me away. Do you think I'd really cheat on you? After everything we've been through? Seryoso ka, John David? Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Alam mo, napaka-unpredictable mo. 7 taon na tayo. Ngayon ka lang ba talaga sumabog si selos? O dahil sa personal issues yung dalawa? Yako, mas maraming beses pa nga ako nagselos sa'yo eh. Pero may narinig ka ba? Wala. Ang gusto ko lang naman, pagkatiwalaan natin ang isa't isa. But if we can do that, then maybe we shouldn't be together. Sa narinig, ay doon na tinigil ni John David ang kotse at kunot noong napatingin sa kanya. What do you mean? Hihiwalayin mo ako? Just because of that man? John David, hindi. Ikaw ang may problema. Ako? Talaga? Wow! O baka naman, nahalikan ka na ng Gabriel na yon. Bakit? Mas masarap ba siyang kumalik? Mas malaki bang sa kanya? Mas masarap ba siya?
Isang sampalang pinakawalan ni Bettina dahil nabastos siya sa sinabi ng nobyo. Pero mas nagalit si John David at hinalikan siya ng mas mapusok, mas mapangahas at puno ng galit. Nang magsimulang tanggalin ng binata ang buto ni sa suot na top ni Bettina, ay doon na nagsalita ang dalaga. John David, ano bang ginagawa mo? Patutunayan ko sa'yo na akin ka lang. Mas masarap siya. Diyan ka nagkakamali. Ngayon ipapatakim ko sa'yong gusto mo. Sinubukang pigilan ni Bettina ang nobyo, pero tila ba wala itong naririnig. Ang tanging nakikita niya sa mukha nito ay puot at galit. Ang halik nito at ang pagpasok nito sa kanyang pagbabae ay tila wala ng pagmamahal. Etong gusto mo, di ba? Then, I'll give it to you. Pare-pareho lang naman sa anong sandata yun eh. Bakit naghahanap ka pa? Ito pa. Gusto mo to? Sige. Gigil na wika ni John David habang binabao ng marahan ang kanyang pagkalalaki kay Bettina. Wala namang nagawa ang dalaga kundi umiyak lamang ng umiyak. Matapos ang nangyari sa kotse, agad bumalik sa wisyo si John David at tumingin kay Bettina na patuloy sa pag-iyak. Pinipilit takpan ang katawan niyang walang damit. I'm sorry. Hindi ko sinasadya, love. Wika ni John David. Ang boses niya puno ng pagsisisi takot. Nang akmang hahawakan niya si Bettina, ay umiwas to saka nagsalita. Don't you dare touch me! Love, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng... Alam mo ba kung bakit kami nag-uusap ni Gabriel? Dahil sabi niya, alam niyang girlfriend mo ako. Matagal na kayong may issues. At ikaw tong galit na galit sa kanya. Sinubukan niyang kausapin ka para magkaayos kayo. Pero ikaw tong humihindi. Hindi niya na alam kung paano kayo magkakaayos. Kaya gusto niyang tulungan ko siya. Doon ko nalaman na he's your stepbrother. Kaya inis na inis ka sa kanya na mas piniling mommy mo sila kesa sa inyo. Hindi ko alam na babastusin mo ako ng dahil lang doon. I've had enough, John David. Maghiwalay na tayo. Ang mga salita ni Bettina ay tumagos kay John David na para bang tinamaan siya ng kidlat. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sinabi ng nobya. Isang malalim na buntong hininga ang umakyat mula sa kanyang dibdib at nawala ang lahat ng galit na nararamdaman. Tinitigan niya si Bettina pero hindi niya alam kung anong sasabihin. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala nang nagawa si John David kundi tanggapin ang desisyon ni Bettina. Alam niyang labis ang masaktan kaya binigyan niya ito ng space. 4 na taon ang lumipas at pareho silang nagbago. Si Bettina ay isang matagumpay sa kanyang career at si John David naman ay patuloy sa pamumuno ng kanyang kumpanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nila maiwasang maalala ang isa't isa. Sa mga taong yun, hindi na sila nag-usap, hindi na nagkita, hanggang sa isang hindi inaasang pagkakataon ang nangyari. Isang araw, pareho silang naimbitahan sa isang malaking business conference sa South Korea. Naglakbay si Bettina para sa event na to upang magrepresenta ng kanilang kumpanya. At ganon din si John David para sa kanilang mga international partnerships. Ang bawat isa ay dumating ng mag-isa. Walang kaalaman na pareho pala silang naroroon. Habang nagsisimula ang event, magkasunod silang dumaan sa lobby ng conference hall at doon nagkita sila sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Kitang-kita sa mga mata nilang gulat, sakit, kalituhan at saya na nagkita silang muli. Unang ngumiti ang binata at nagsalita. Bettina, I didn't expect to see you here. Ngunit hindi na sila nakapag-usap agad. Dahil sumunod na ang mga tao na tumatawag sa kanila para sa mga business matters. Pagkatapos ng event, pareho na silang naglakad palabas ng venue. At habang naglalakad, muli na naman silang nagkita ng hindi inaasahan. Nagkatingin na sila ng ilang segundo hanggang sa si John David na ang lumapit. Bettina. Hi, John David. So, kamusta ka na? Ayos lang. Hindi ko nga inaasahan na magkikita tayo ulit dito
Saan ka ba pupunta? Gusto mo bang maglakad-lakad na muna? Sure. Habang naglalakad sila sa tabi, nagkamustahan sila. Nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay, mga pagbabago, at mga karanasan sa mga nakaraang taon. Para bang walang mga malalim na sugat, kahit na ang kanilang nakaraan ay puno ng sakit at hindi pagkakaunawaan. Namiss kita. Maya-maya'y sabi ni John David na tila ba hindi kayang pigilin ang kanyang nararamdaman. Ang nakatingin namang si Bettina ay napangiti rin at tumango. Pati ako, namiss ko rin ang mga tawanan natin, mga kwentuhan natin. Pero siguro, talagang ganun ang buhay. May mga pagkakataon na kailangan nating malayo muna para mag-mature. Tinutok ni John David ang mga mata sa kanya. Bettina, I'm real sorry for everything. For all the mistakes I've made. I didn't know how much I hurt you until it was too late. Okay lang, John David. I understand now. Siguro noon, pareho tayong may mga bagay na hindi pa natin na ipapaliwanag o naayos sa isa't isa. But I've moved on from it. At least now, we can talk like this. Sabay siyang tumahimik ng ilang sandali. Ang hangin ng Seoul ay malamig at ang mga ingay ng mga tao sa paligid ay naging malayo sa kanilang mga isipan. Naalala mo pa ba yung mga araw na magkasama tayo? Masaya tayo noon, di ba? Oo, masaya tayo noon. Pero siguro, kailangan ko lang talagang magpatuloy. Maghanap ng bagong landas. Thank you. Thank you for everything, Bettina. Magsasalita pa sana si Bettina, ngunit biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Napansin ni John David ang isang larawan ng isang batang babae at ni Bettina na lumitaw sa screen. Nag-excuse naman muna si Bettina. Sinagot ang tawag at pinatay din ang pagkatapos. Sige I have to go. Bettina, wait. Sino yung batang babaeng kasama mo sa picture? Yung tumawag? Is she your daughter? Ngunit isang matamis na ngiti muna ang pinakawalan ni Bettina bago nagsalita. Our daughter. Kung gusto mo siyang makita, hanapin mo kung saan ako nakatira sa Pilipinas. Kapag nahanap mo, ipapakilala kita sa kanya. Agad nanigas ang binata sa kanyang kinatatayuan habang pinoproseso ang lahat ng salitang lumabas sa bibig ni Bettina. Hindi siya makapaniwala sa narinig, lalo pat nalaman niyang may anak silang dalawa. Wait, what? Our daughter? Bettina, I never told you. Ayokong maramdaman mo na may obligasyon ka. I didn't want to drag you into my world when we were both struggling with everything. Huminga naman ng malalim si John David bago nagsalita. Why didn't you tell me sooner? Ngumiti naman si Bettina kahit nagsisimula na ring manggilid ang kanyang mga luha. I wasn't sure if you're ready to hear it or if you even wanted to be part of it. I didn't want to add more to the burden I already had. So I did it alone, John David. Bettina, kailangan ko siyang makita. Kailangan ko mapunan ng pagkukulang ko sa kanya. For everything. Then find me. Find us. Ngiti ni Bettina, saka dali-daling umalis. Sa nalaman ni John David, wala nang ibang pumasok sa isipan ng binata kundi hanapin ang kanyang mag-ina pagbalik ng Pilipinas. Ang lahat ng kanyang naramdaman noong mga oras na yon, pagkalito, panghihinayang, at ang matinding hangaring makabawi ay nagbigay daan sa kanyang pagpapasya. Pagbalik niya sa Pilipinas, nag-hire siya ng mga magagaling na investigator upang matukoy kinaroroonan ni Bettina at ng kanilang anak. Walang sinabi si John David sa mga tao sa paligid niya. Itinaguyod niya ang kanyang desisyon ng tahimik, determinadong mahanap ang mag-ina. Makalipas ang ilang linggo ng pagsisiyasat, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa kanyang mga hired investigator. Sir, nahanap na po namin sila. Wika ng investigator sa kabilang linya. Nasa isang tahimik na lugar po sila sa probinsya ng Batangas. Doon po sila nakatira.
Puno ng kagalakan ang naramdaman ni John David nang marinig yun. Isang matinding kaba ang umabot sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya na inintindi ang alinlangan. Hindi na siya magpapalampas pa ng pagkakataon. Di nagtagal, nag-ayos siya ng kanyang biyahe papunta sa Batangas. Iniisip ang mga magiging tanong at sagot na kailangan ng matutunan. Puno ng pagsisisi ang puso niya, ngunit sabay na may pag-asa na sa wakas, makikita niya rin ang kanyang anak. Ang anak na hindi niya alam na meron siya, na piniling itago ng Bettina para sa kapakanan nila. Pagdating niya sa address na binigay sa kanya ng private investigator, ay hinanap niya agad kung saan nakatira ang kanyang mag-ina. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, natagpuan niya na nga ang kanyang mag-ina. Nakita niyang isang malaking bahay na may puting gate na napapalibutan ng maraming halaman ng hardin. Kita niyang abala sa pagdidilig ng halaman si Bettina, habang isang batang babae naman ay kinukulit ang kanyang mommy, kaya kinikiliti naman ni Bettina ang anak. Isang matinding emosyon ang bumangon sa puso ni John David nang makita ang anak at si Bettinang magkasama. Nakita niyang magalak sa mga mata ng anak at mula sa likod ng kanyang mga mata, lumabas ang mga luhang hindi na kayang pigilan. "Stop it, mommy!" Wika ng batang babae habang tumatawa. "Ikaw talaga ha? Tatapusin lang muna ni mommy to ha. Pumasok ka na muna. At sa playroom na tayo maglaro, okay?" "Opo." Nang makapasok ang batang babae, ay naiwan naman si Betty nang nagdidilig. Hanggang sa mapansin nga nito ang presensya ni John David sa labas ng gate. Hindi na siya nagulat dahil noon pa man, alam niya kung gaano kadeterminado si John David na makuha ang kanyang gusto. Kaya naman tinapos siyang ginagawa at nilapitan nito. "John David." I found you. Maluha-luha niyang sabi. Binuksan ni Bettina ang gate at pinapasok ang dating nobyo. "Handa ka na bang makita siya?" Kasi siya, handa na siyang makita ka. Tulad nga ng sinabi ni Bettina, hinayaan niyang ipakilala ni John David ang sarili kay Athea. Hindi naman naging mahirap to para kay Bettina dahil matagal niya nang ipiniliwanag sa kanyang anak ang tungkol sa ama nito. Minsan na rin niyang pinangarap na sana'y magkakasama silang tatlo. Ngunit alam niyang hindi pa handa si John David, kaya pinili niyang itago to sa kanya ng mga unang taon. Dahan-dahan, nagsimula ngang maglaan si John David ng panahon upang maging malapit kay Athea. Hindi na siya nagatubiling magdala ng malaruan at libro para sa anak at makinig sa mga kwento ng batang babae tuwing sila nagkakasama. At habang lumilipas ang panahon, unti-unti niyang pinapalakas ang ugnayan nila. Hindi lamang bilang ama at anak, kundi bilang magkaibigan. Athea, gusto ko lang malaman mo na hindi ko man kayang ibalik ang lahat ng mga taon na nawala. Pero nandito ako para maging bahagi ng buhay mo ngayon. Wika ni John David isang araw habang sila'y naglalaro sa playroom ng bata. Ngumiti naman si Athea sa kanyang ama. "I know you've been trying, Mr. John." Sagot ng bata na tinatawag pa rin siya bilang Mr. John. Kaya natawa siya. "Anak, call him Daddy, okay?" Wika ni Bettina sabay tingin kay John David. Yes anak, call me Daddy pa, diba? Kahit huwag munang biglaan. Kahit ngayon, di muna. Tapos bukas, hanggang sa maging Dad. Hanggang maging Daddy na. Is it okay? Okay lang. I'll try to. Habang patuloy na nagpapakita ng malasakit si John David kay Athea, sinimulan din niyang magpakita ng effort kay Bettina. Alam niyang malaki ang pagkukulang niya sa nakaraan at ngayon, hindi na siya titigil hanggat hindi siya nabibigyan ng pagkakataong mapatawad at muling makuha ang tiwala nito. Si Bettina naman, bagamat may pag-aalilangan pa, ay hindi na kayang pigilan ang nararamdaman niyang mga malaliit na pagbabago sa pagitan nilang dalawa. Nakikita niyang mga effort ni John David ay totoo at mas lalong nagpapakita ng pagpapahalaga hindi lamang kay Athea, kundi pati na rin sa kanya. "I never thought I'd see you like this."
Isang gabing sinabi ni Bettina kay John David habang sila nag-uusap sa harap ng bahay pagkatapos ng dinner. You're not the same man I once knew. You've changed. And I'll keep changing for you and for Athea. I know it would be easy, but I'm willing to do anything. How's Apex? Well, iba ng sekretarya ko. I fired her nung isang beses na mahuli ko siyang nilalagyan ng gamot ang inumin ko. That time, sobrang sawing-sawi ako sa'yo nun eh. At nalaman na rin ang lahat ng girlfriend kita. Kasi nagka-issue nun eh, sa pagsunto ko kay Gabriel. I confronted her at sabi niya, matagal niya na akong gusto. Nabulag ako dahil akala ko maayos siyang empleyado. Pero may ibang motibo pala siya. And how about your stepbrother? We're okay now. Nakapag-usap na kami. Hindi naman kami totally close pero kapag may okasyon sila mommy, pumupunta kami ni dad. Same thing as ours. May bagong lovelet na rin si dad. And very civil na sila. Kaya all in all, we're good. Masaya akong marinig yan. Really. At masaya din ako na unti-unti mo nang nagagampanan ng pagiging daddy mo kay Athea. Sorry din kung hindi ko sinabi. Gusto ko lang na mag-mature muna tayong dalawa. And I guess, ngayon na ang tamang oras. What do you mean? May itatanong ka ba? Kasi kung oo, yes ang sagot ko. Sa saya, ay agad napasigaw si John David sa kaniyakap ang dalaga, sabay halik sa labi. Thank you. Thank you so much, love. Mahal na mahal kita. Hindi kita bibiguin. I know, and I love you too. I love you too, mommy and daddy. Singit naman ni Athea na nakalapit na rin pala sa kanila. Naging masaya si Bettina at John David at sa paglipas ng mga buwan, unti-unting naibalik ang kanilang tiwala sa isa't isa. Ang mga araw na puno ng sakit at kalungkutan ay napalitan ng mga sandali ng pagmamahal at pag-unawa. Tumatag ang relasyon nila at nahanap nila ang kanilang daan papalik sa isa't isa. Hindi lang bilang magkasama, kundi bilang isang pamilya. Minsan, habang sila naglalakad sa isang parke kasama si Athea, biglang humarap si John David kay Bettina at hinawakan ang kanyang kamay. Bettina, I don't want to waste any more time. I want to be with you for the rest of my life. Will you marry me? Love, I never thought I'd hear this from you. But yes, I will marry you. Nagningning ang mga mata ni John David sa kagalakan at agad ning niyakap si Bettina ng mahigpit. Nagpakasal sila agad at naging masaya pa sa sumunod ng mga taon dahil isa na nga silang buong pamilya na nadagdagan pa ng isa. Dahil ilang buwan matapos ang kanilang kasal, pinagbuntis na naman ni Bettina ang ikalawang anak nila na si Ashton Caleb. Wakas. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwentong handog namin para sa inyo. This is Regine Herin, Kulay TV. Daghang salamat and amping. Alright mga kakulay, maraming salamat po for listening this beautiful story. Ang ganda, right? Okay, shout out tayo. Alright, shout out to Cecilia Kumoda from Caloocan City. Hello po. Also, shout out to Marianne Marcelo. Hello po, maraming salamat sa pakikinig. Shout out to Susana Datig from Sugod, South Leyte. Hello po, maraming salamat. And also shout out to Mationg. Hello po, maraming salamat. And also shout out to Fe Lorica from Caloocan City. And also to Dulcissima Corvera from Surigao del Norte. Hello po, maraming salamat. Also, shout out to Lorna Melendres. Sabi mo, pa-shout out po, Latina working from Saudi Arabia. Araw-araw po akong
pinapakinggan stories niyo. OMG, maraming salamat po. Kumusta po ako dyan sa Saudi Arabia? Also, shout out to Sally Sally from Germany. Maraming salamat po. Also, shout out to Angelina Sacy. Thank you so much. And always thank you to Corazon McVean and Agnes Suganob. Maraming salamat po talaga. Also, shout out to Yan Kuyama from Davao. Thank you so much po. And also, shout out to Elsie Salvalion from Singapore. Oh, wow! Kumusta po ako dyan sa Singapore? And also, shout out to Analu Legaspi. Thank you so much po. And last but not the least, shout out to Dorothea Ochaki from listening from Riyadh, Saudi Arabia. Hello po, maraming salamat. Alright, thank you to our narrator, Miss Regine, and thank you to my co-author, Miss Rui. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator/writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.